Poyos at Partido tulungan laban sa Lasal. Kanino umiyak di kinaya ang Uste? Coach RDJ wrong move, basang-basa ng UST. Good day ka-trending, this is Kuya Jeff, the voice artist of this channel. Bago natin yan pag-usapan ay huwag mo munang kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Pinabilib nga ng Uste ang mga volleyball fans kung saan ay after how long ay sa wakas tinalo nila ulit ang tallest team na Lasal. Naging K-factor nga sa pagkapanalo ng Uste ang mga solid receives and digs nito na naging headache sa DLSU. Tumaob nga ang koponan ni Coach RDJ sa Tigresses in a 5-set sa score na 25-18, 25-23, 14-25, 16-25 at 15-12. It's a David versus Goliath nga ang tema ng laro kung saan ay maliliit nga ang players ng Uste kumpara sa players ng Lasal. Ito na siguro ang pinaka nakakabang laro, kahit eliminations round pa lang ay buhos na ang lakas ng bawat team. Isang magandang performance nga pinakawalan ng UST, especially ang kanilang digs and plays kung saan ay litong-litong nga mga blockers ng De La Salle, kung saan ay papalusot ang bola ng mga spiker ng UST. It's Poyos and Partido ang nangunguna sa opensa ng Tigresses, kung saan ay umabot nga sa 20 points mark ang nakuha ng dalawa throughout the game. Imagine, napakataas na puntos ang ginawa nito na naging dahilan sa kanilang pagkapanalo. Isa pa sa factor sa kanilang pagkapanalo ay ang mga setting distribution ni Carvalho, kaya't gamit na gamit nito ang kanyang mga spikers. Samantala, di nga kinaya ni Kanino na buhati ng kanyang koponan, kung saan ay umabot nga ito sa 28 points. Malaki nga ang naibahagi ni Kanino sa Lasal, kaya't ganun na lang ang iyak nito after the game. Makikita nga sa mga photos and videos uploaded ang pag-iyak nito after the game. Si Kanino nga ang very consistent sa team dahil ibinabad nga ito ni Coach RDJ. Maliban rito ay siya nga ang scoring machine ng koponan in attacking o di kaya pati sa blockings. Hindi nga rin umubra ang inaasahan ng lahat na si Lapot, kaya't naging bench na lang ito dahil target nga ito ng UST sa kanilang mga services. Maliban kay Lapot ay medyo off nga rin ang mga sets ni Coronel, kaya naging dahilan sa mabagal na opensa ng koponan. Ngunit sabi nga nila, it's not the time for Lasal sa ngayon dahil it's the season of the UST. Susunod nga mga kalaban ng Uste ang UP sa Marso 3, 2024. Samantala, March 6 naman ang Lasal kalaban ang UE Fighting Maroons. Mga ka-trending, sa tingin nyo ba ano pang kinulang ng Lasal kung bakit nakuha pang talunin sila ng Uste? May pag-asa pa bang makabawi ang Lasal sa koponan ng mga Tigresses? Baka may say ka pa rito. So that's it for this video ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa latest ganap ng volleyball sa Pinas. Thanks for watching and bye for now!